Isang makasaysayang tagumpay ba ito o isang malaking eskandalo? Ang hindi nagawa ni Viktor Orban sa loob ng 10 taon, nagawa sa loob lamang ng 3 linggo. Ganito inilalarawan ni Peter Magyar, bagong leader ng Hungary, ang negosasyon ng Hungary at Ukraine. Isang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Hungary na nag-aalis ng hadlang sa pagpasok ng Ukraine sa European Union. Inanunsyo ng Hungary na may kasunduan sila sa Ukraine ukol sa karapatan ng minoryang Hungarian na makaapekto sa negosasyon ng pagpasok sa EU. Sa Hunyo 15, magkakapasok na ang Ukraine at Moldova sa susunod na yugto ng kanilang integrasyon sa Europa. Ang pagbubukas ng unang cluster ng negosasyon na siyang opisyal na simula ng mga pag-uusap para sa pagpasok sa EU. Pero ang mahalaga, ano nga ba ang mga konsesyon na ginawa ng Ukraine sa Hungary? At paano ito konektado sa Zakarpattia? Tara, sabay nating pag-usapan ang mahihirap na tanong na ito. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hiniling ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, naglabas ng mahalagang mensahe si Prime Minister Peter Magyar ng Hungary na malaki ang epekto sa relasyon ng Ukraine at Hungary. Ayon kay Magyar, ang Kiev at Budapest matapos ang ilang linggo ng negosasyon ay nakarating sa isang komprehensibong kasunduan tungkol sa pagpapalawak ng mga karapatan sa wika, edukasyon, kultura at politika ng komunidad ng mga Hungarian sa Zakarpattia sa Ukraine. CP. Sa 3 linggo, nagawa namin ang hindi nagawa ni Viktor Orban at grupo niya sa 10 taon. Sa negosasyon, lumahok ang mga eksperto mula Ukraine at Hungary, pati na rin ang mga kinatawan ng mga organisasyong pampolitika ng minoryang Hungarian sa Ukraine at simbahan. Binanggit ni Magyar na pumayag ang pamahalaang Ukrainyano na sa lalong madaling panahon ay magpatupad ng mga napagkasunduang pagbabago sa batas ng Ukraine. Ayon sa kanya, magbubukas ito ng mas malawak na karapatan para sa komunidad ng Hungarian sa edukasyon, kultura, wika at politika. Susunod ay CP mula kay Magyar. Makikikita rin ang mga obligasyon ng Ukraine sa plano ng mga aksyon bago ang European Union. Kung mangyari ito, papayagan ng pamahalaan ng Hungarya ang pagbubukas ng unang cluster ng negosasyon sa pagpasok ng Ukraine. Ano nga ba ang mga pagbabagong nakapaloob sa makasaysayan o di ganap na makasaysayang kasunduan ng Ukraine at Hungary? Ayon kay Magyar, pumayag ang Ukraine na ibalik ang sistema ng mga paaralan para sa mga pambansang minorya. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ko ginamitan ng panipi ang ibalik. Magagamit ang wikang Hungarian hindi lang sa pagtuturo, kundi pati na rin sa mga dokumento ng paaralan at panloob na komunikasyon. Pahihintulutan ang mga estudyante na malayang gumamit ng mga simbolo ng Hungarian, umawit ng pambansang awit ng Hungary sa mga seremonya, gumamit ng pambansang watawat at maglagay ng mga bandila at mga nakasulat sa wikang Hungarian sa mga paaralan. Ang mga sertipiko ng edukasyon at diploma ay maaari ring ibigay sa wikang Hungarian. Bukod pa rito, maaring kumuha ng mga pagsusulit sa pagtatapos at pasukan sa wikang Hungarian at maaari ring kumuha ng hiwalay na pagsusulit para sa wikang Hungarian at panitikan. Kasabay nito, ang listahan ng mga obligadong asignatura na itinuturo sa wikang Ukrainian sa mga paaralan ng pambansang minorya ay palalawakin lamang kapag may pahintulot ng mga magulang. Sabi ni Magyar, tiniyak na Ukraine na mananatili ang mga paaralan ng pambansang minorya kahit konti na lang ang mga estudyante. May bahagi sa mga kasunduan na tumatalakay sa karapatan sa wika ng mga Hungarian. Ayon sa punong ministro ng Hungary, sa mga lugar kung saan higit sa 10% ng populasyon ay Hungarian, papayagan ang malayang paggamit ng mga pambansang simbolo ng Hungary. Maari ring gamitin ang wikang Hungarian sa pagbibigay ng serbisyong medikal, pagsasagawa ng mga palakasan, mga siyentipikong kumperensya at pampulitikang aktibidad. Partikular, pinapayagan din ang posibilidad ng pagsasagawa ng kampanya bago ang eleksyon sa wikang Hungarian. Pag-iimprenta ng balota at opisyal na impormasyon sa eleksyon sa wikang Hungarian.
Bukod dito, ang mga kinatawan ng minoryang Hungarian ay may karapatang panatilihin ang tradisyon, ipagdiwang ang mga pambansang pagdiriwang, magsagawa ng kultural at relihiyosong aktibidad sa wikang Hungarian at magtatag ng sariling institusyong kultural at edukasyonal. Kasabay nito, binanggit ni Magyar na sa Hungary, kahit na matapos ang lahat ng mga konsesyong ito, ay hindi pa rin kinukumpirma at sinusuportahan ang pinabilis na pagpasok ng Ukraine sa European Union. Ayon sa kanya, kapag natupad ng Ukraine ang 33 seksyon ng negosasyon para sa pagiging miyembro ng EU, balak ng Hungary na magsagawa ng legal na referendum ukol sa pagsuporta sa desisyong ito. Dati nang nanawagan si Kansilyer ng Alemanya, Friedrich Merz, sa European Union na agad buksan ang unang cluster ng negosasyon para sa pagpasok ng Ukraine. Binigyang diin niya ng alitan ng Kiev at Budapest ay hindi dapat humadlang sa Euro-integrasyon. Sa parehong araw, inalis ng gobyerno ni Peter Magyar ang veto sa desisyon tungkol sa European Peace Fund, kung saan nakakatanggap ng pinansyal na kompensasyon ang mga bansa ng European Union para sa mga armas na ibinigay sa Ukraine. Nanawagan ng Kiev na gamitin ang ilang na unblock na pondo para bumili ng mga sistemang Patriot at mga misil para sa mga ito. Sa madaling salita, hindi ito nangyari ng walang mga kompromiso, pero tiyak na nagkaroon ng progreso sa relasyon. Ano ang susunod? Inamin ng European Commission na ang hinihintay lang nila ay ang isang pambihirang pag-usad sa usapin ng pagpasok ng Ukraine dahil handa na ang Hungary na muling pag-isipan ang posisyon nito tungkol sa pagsisimula ng proseso ng negosasyon. At kung talagang mangyayari ito, makakapasok na sa susunod na yugto ng integrasyon sa Europa ang Ukraine at Moldova. Ito ang pagbubukas ng unang cluster ng negosasyon na siyang opisyal na simula ng mga pag-uusap tungkol sa pagsali sa EU. Dapat gawin ang desisyon sa Intergovernmental Conference sa Luxembourg sa Hunyo 15. At para sa pag-unawa sa konteksto, idadagdag ko na ang sistema ng mga paaralang Hungarian sa Zakarpattia ay umiiral na noon pa man at, pakiusap pansinin, ay hindi kailanman tuluyang inalis. Ngunit, noong 2017 ipinasa ang bagong batas tungkol sa edukasyon. At ayon sa ikapitong artikulo ng batas na ito, ang mga paaralan ng mga pambansang minorya, lahat, hindi lang Hungarian, kundi lahat, ay dapat unti-unting lumipat sa wikang Ukrainian bilang medium ng pagtuturo sa mga gitna at matataas na baitang. Ang ganap na pagtuturo sa wikang Hungarian ay garantisado lang sa elementarya mula 1 hanggang ika-4 na baitang. Simula ika-5 baitang, dapat umabot sa 70% ang mga asignaturang itinuturo sa wikang Ukrainian pagdating ng pagtatapos. At para mas maintindihan kung paano nga ba minanipula ni Viktor Orban ang isyong ito, magdadagdag pa ako ng isang punto. Sa kabila ng batas na ito, ang kontrobersyal na batas hanggang ngayon ay patuloy pa ring opisyal na gumagana ang humigit kumulang 70 paaralang pangkalahatang edukasyon sa reyon ng wikang panturo ay Hungarian. Dagdag pa, may 12-12 ng mix na paaralan na may ilang klase lang na Hungarian. Sa kabuuan mga kaibigan, magsulat kayo sa mga komento sa inyong palagay. Ito ba ay isang makasaysayang tagumpay sa relasyon sa mga Hungarian o isang malaking pampulitikang iskandalo? Dito ko natatapusin, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari niyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon sa mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat. Mga subtitle.